Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Ito ang karambola ngayong April 22, 2024. Yeah. Hanggang Mayo, hanggang June pa daw. Itong El Nino. Okay. Ang problema natin, yung source of food. Yan. 4 billion na ang nadadaling crops. Underestimated pa siguro yan. Okay. Ngayon, sana makausap na natin, andyan na ba? Yung may pinatatawagan kasi tayo. Yung presidente. Yung presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Si Mr. Danilo Fausto. Danny Fausto. Ayan. Ano to? Magaling na ano to. And he's really into agriculture. Yan. Yung, okay na, nandiyan na. Good morning. Good morning, Mr. Danny. Magandang umaga, Conrad, Jonat, and Joel. Thank you for having me. Danny, good morning. Good morning. Naikwento ko kasi, nagkita tayo dyan sa Clark. Tama-tama naman, may bagong isyong executive order. Si Executive Secretary. Administrative order pala. Executive Secretary Bersamin. Tungkol daw sa to ease the importation of agricultural products. Meron ba kayong reaction dito? Non-tariff barriers to, Danny. Non-tariff. Medyo masakit yan sa mga farmer producers saka sa MSMEs na nagpo-produce at nagpo-proseso kasama sa value chain. Kaya lang, may admin order 20 na yan. So, ang mga concern natin dyan, yung importation kasi, we would like to, sa policy, pagka time harvest, dapat talaga yung importation, wag sabayan yung harvest. Papatayin mo yung mga farmers, ano. Second, yung pag-import ng prices escalation, majority diyan yung bigas eh. Okay. Yung bigas naman may puhunan yan eh. Bukod sa puhunan, ano, kung ang bili mo ng palay 24 isang kilo, i-convert mo na bigas, nasa 38 yan, kung 62% recovery. Kasi ngayong El Nino, dati 65% recovery, naging more or less 62-63% recovery dahil yung ibang palay, nagkaipa, no? Yung hindi nabuo, yung dahil mainit, maagang kumulang, hindi nabuo yung Pwede ba makasabat butil. sandali, Danny? Oo. Ang tingin ko kasi dito sa bagong administrative order na to, ang pinupuntirya nito ay hindi naman yung mga pananim na importation. No? Like what you call this, rice. Isang mahalagang feature ng administrative order ay yung guidelines daw sa sanitary and phytosanitary import clearance. Oo. Okay, yung phytosanitary na yan, sa aking intindi, yan namumroblema dyan, yung mga importer ng meat, pork, at saka chicken. Oo. Di ba? Yan ang kanilang number 1 na reklamo. Yang sanitary and phytosanitary import clearance. Basically, yan naman Basically, mga meat importers to, di ba? Ngayon, ang sabi ng executive order, kapag walang action daw ang Department of Agriculture within a certain period, yung application for phytosanitary import clearance deemed approved. Oo. Kaya, Meron naman malupit tayo. yan. Oo. Malupit yan. Kumbaga, pero- wala ng power ng DA na i-deny ang import clearance. Ang tingin ko naman, yung import clearance na yan, SPIC, no, ibinibigay naman talaga. Existing law naman tayo na talagang deem approved if a certain number of days hindi mo Okay. inaksyonan. Ang problema, once it is approved, the
tapos hindi mo ginamit. For example, it is expected that within 30 days, dapat nandito na yung goods. Napakaraming na-issue na permit na approved, pero hindi ginamit. So, Ayun. nangyayari ngayon, nakatenga ngayon yung projection mo ngayon in terms of supply, hindi nila ma-estimate dahil yung mga nabigyan ng import clearance permit ay hindi naman nagpasok. So, yun ang problema. So, yung projection mo on the supply side, Oo. hindi nila makontrol. Kaya si Secretary, binigyan niya ng taning. Pagka hindi mo ginawa ng 30 days yan, cancel dyan. Mag-apply ka uli. Para sigurado yung nila sa supply. Kasi that will affect prices, that will affect policies, and yun ang problema. Bakit ayaw nilang gamitin kung approved na? No, that was yung sinasabi ni Danny, was the original plan na talagang dapat mayroon time. May period. Yes. At hindi lang yon. Dapat, in addition to that period na yan, na gamitin mo dapat, nandito na dapat yon. At the same time, even prior to importation, bayaran mo na kaagad yung mga fees mo. Yes. Para hindi ka nang luloko. Hindi mo Yes. gagamitin yung instrumento na yon, yung import permit mo na yon para ilako mo. Yes, pwede mo kasing ilako yung permit na yan. Ibebenta mo So, yung permit. yung pag-approve ng permit, ng import permit, walang problema yon. Ang problema, when you have the permit, hindi mo gagamitin. Paano ngayon ang projection ng Department of Agriculture kung ilan yung dadating at hindi mo naman ginagamit sa katutak yung binigyan mong import clearance, wala naman nagpasok. O kaya, ang ginagawa marami dyan, ayan, alam din ni Danny to, hindi ka na nagbayad kaagad, Dapat meron kang sinasabi, mag-import ako ng 100,000 ganito, etc. Bayaran mo muna yan. At saka, nandito dapat yan in 30 days or something like Yes, that. oo. Nangyayari ba yan? Hindi lang yun ang issue. Yung sinasabi ni Danny, pwede kang makakuha ng maglikom na maraming ganon, ilalako mo yan, at ang pinakamasama pa, hindi ikaw ang gagamit pati. Oo. Ikaw nag-import ka, pero meron kang daladalang iba, papagamit mo sa iba. Di wala na yun. Hindi mo alam kung yung isa na yun, may cold storage ba yan? In other words, may proseso yun eh. Hindi ka pwedeng bigyan ng import permit na wala kang pupuntahan yan. I-import ka ng manok, dadali mo sa warehouse. Walang cold storage. Pwede ba yun? Oo. Kaya So, sinabi ko, maraming papatayin yan. Dahil, for example, Papatayin nagpasok ka ng Papatayin local producers. manok. Oo, papatay. For example, nag-import So, ka ng manok. this executive order or administrative order, hindi kayo pabor dito. Is that what you're saying? Medyo masakit sa amin yan, dahil sa processor, not only on the farmer producers, but sa processor din, Yes. sa micro and small enterprises na gumagamit yan. Sasapulin lahat yan, yung value chain na yan. Kung hindi Tapos kayo pabor dito at disadvantage sa inyo to, sino makikinabang dito? Importers lang yan. Importer. Malakas ang lobby niyan. Ang ibig sabihin mo ba ng importer, Yung mga traders. smuggler? Mga traders. Importer ba para sa inyo sa chamber, equivalent to smuggler? Hindi naman. Hindi naman. Marami namang matitino dyan at kailangan naman talaga yung ibang product natin na Okay. kulang tayo. Ang Talaga dinig namang ko dapat kasi, ipasok. sa sobrang tindi ng smuggling ng agriculture, marami na nagkakandalugi-lugi na negosyante na nadyan sa agriculture. Ano ba ang tingin nyo dyan sa chamber? Kailangan talaga ma-stop, especially do sa chicken, ang bili ngayon ng chicken, ang farm gate price na live chicken, below cost na, Oo. yung pumapasok na dressed chicken, which is dark meat, which is the leg quarters at saka yung chicken wings, Cut up nasa siya, 85 lang, 90 lang yan, papatayin mo talaga, 95 to 100 ang cost ng isang per kilo, ng isang live chicken, Ayun. i-dress mo pa. Pagka nawala yung mga chicken, malalaman natin yan. Sinabi ko nga sa iyo, nakita tayo na may isang biggest producer, yung hatchery, 42 weeks, nagkakal na siya. Kung hindi siya makaka 65 weeks, lugi siya ng malaki. Ito yung nagpo-produce ng hatching eggs. Makikita mo, pag kukunti ang bibili ng day-old chicks, ibig sabihin, walang naglo-load sa poultry kasi lugi sila. So pagka walang nag-alaga at puro importation yan, tatamaan dyan yung veterinary products, yung feeds, tatamaan Yes. ng Oh, day-old chain chicks, reaction, walang bibili, yung mga
isaw, yung mga barbecue, yung mga atay balong-balunan, patay lahat yan. Wala nang Bakit gagawa ng chicken pinapayagan trading niyang plant. too much importation, Danny, kung nakakasama pala sa mga local business? Talagang papatayin ng local business niyan. Kung i-streamline naman natin, kailangan naman may discipline din yung importer. Bigyan din ng disiplina. One-sided yung administrative order doon lang in favor of the importer. Dapat bigyan mo ng side yung kabila na they perform their job well. Yung mga importers pay their duties, pay their taxes, at tumama at yung kanilang in-apply, ipapasok nila. Ang balita kasi namin, Danny, yung smuggling na yan, alam naman daw ng authorities, meaning Bureau of Customs, at saka ng Department of Agriculture, kung sino yung malalakas mag-smuggle, alam naman daw. Kayo ba sa chamber, may hinala kayo kung sino-sino yung mga... Meron naman. At wala lang tayong ebidensya, pero ang inaangal namin ng mga kasama namin, lalo sa manok, nanggagaling dyan sa Subic. Nanggagaling. Kailangan siguro monitor ng gusto yung Subic. Subic. Diyon ang gagaling. Siguro hatchery- maayayos yan ng gusto. Ibig mo sabihin may hatchery ang Subic? Hindi hatchery. Hindi. Walang hatchery. Hindi malawak. Abroad yung hatchery. Abroad. Okay. Ang dumarating rito, meat na kamo, Meat parts. Hindi, actually, So yung mga local poultry, nagbabawas sila ng palalakihin dahil napakadaming kalaban na imported. Yes, na imported. Ayun. Kapag nagbawas yung mga poultry, pati sunod-sunod na yan. Feeds, siyempre, pati yung broiler. hindi na sila bibili. Hindi, actually, nung nag-uusap tungkol dyan, ang pinag-uusapan dapat balansehin. Kasi, Yes. gusto natin yung ating poultry growers, yung mga growers natin dito, lumago yung kanilang kaya naman nila yung mga cut Yes. pieces, etc. Bakit ka ba mag-i-import ng ganong kararami niyan? Yes. Kaya naman nila dito. Pwede na sila mag-process. Ang nakakatakot dito, kung may mai-import tayo, kung nagkaroon ng gulo, ng giyera, or yun wala na. kang mai-import, paano kakainin ng ating mga kababayan? At kung tumaas ang presyo, bumababa ang presyo ng piso, tataas naman ang presyo ng importation ngayon, tataas din ang presyo. Tama. Danny? Anong panlaban mo? Yun ang Yun sitwasyon ang dyan, problema. So, anong proposal ba ng chamber? Para obvious itong problema natin. Sobrang smuggling, namamatay ang local business, therefore, in the future, magmamahal pa rin ang pagkain. Opo. Anong pwedeng gawin? Tapos masakit ang ulo ni Secretary Kiko. At kami rin, ang mangyayari dyan, yung aming mga kasamahan, aatras Pag umatras ka sa production, the best encouragement kasi, you get a good price for your product. So, maraming mag-encourage na magpalaki ng manok o magtanim, kung papatayin ka ng importation, babago ka lang ng hanap buhay. Iiwanan mo na ang bukid. Oo. Tama. Hindi pwede yung suggestion dati, Secretary Dar, na mag-export kayo. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede. Hindi, magpa-grow kayo, etc., mag-export na lang kayo. Pati, kalokohan yun. Hindi pa ka tayo sufficient. Paano ka mag-export? Ano ba ang situation natin sa chicken? Ngayon. Do we import? Maraming importation ng chicken. Nag-average tayo ng 450,000 metric tons yearly. Yan yung legal. Legal. At saka yan yung mga... May pieces, estimate ba pieces. tayo yung smuggling? Makikita mo naman yung data ng kung ano nanggaling sa US. May data sila kung ilan ang pinasok dito. May data ang Bureau of Animal Industry. Tapos iba naman yung pumasok. So merong discrepancy sa figures. So may nawawala. Ito bang executive order na to makakatulong sa smuggler, Danny? Hindi, mababawasan siguro smuggling dyan. Dadali na ang usapan Dadali na ang Hindi na smuggling yun. Legal. So legal na importation. Oo, pero malaking papatayin yan. Yung MSMEs doon sa value chain plus yung talagang farmer producers, manok, baboy, at saka crops. Malaking tama yan. Danny, meron akong tanong. Binanggit mo kanina somewhere nung nagsasalita ka na, well, importation is not necessarily a bad thing. Kung hindi, meron tayong mga bagay na kakailanganin talaga natin import. Yes. What do you say what if we mag-stress ng Pilipinas mag-diversify tayo into other
Yes. high value-added crops, doon tayo mag-concentrate. Even yung sinabi natin, the much maligned sinasabi ni Secretary Dar na mag-export, that actually makes sense in a way kung mga bansa gaya ng China, as they go into, Yes. kakailanganin nila mga ilang produkto, baka yun ang kaya natin Pero ang supply. pinaka-basic kasi dito, Oo. meron food security bago mag-export. Okay, sige. Pero yun na nga, diversification, ano masasabi Yun ang mo? advocacy namin, yung diversification. For example, sa coconut trees. In between coconut trees, you can plant coffee or cacao. Oo. No? Dahil hindi naman kailangan na masyadong araw niyan, may increase yung income nung coconut farmers, which is the poorest of the poor of our sector. Plus yung sa fisheries, mapaganda ang ating mga bangka at magkaroon tayo ng municipal protective areas na maparami yung kasi bumababa ng ating huli. May mga procedure at mga processes kaming nire-recommenda para yung ating production at ating food supply at food autonomy ma-achieve din natin finally, no? Pero yun nga, may mga challenges tayo, pero kung meron kang papasok na importation, papatayin mo lahat yan. sabagay. Madi-discourage ang tao na mag-produce. Kasi yung policy ng gobyerno natin, pag kinulang dito, import na lang. It's not to encourage more production. Oo. Yun ang number one sa akin dito, Danny. Well, we have to change that kind of mindset. Oo. Maski naman ang private sector natin, ang orientation, ano ba pwede kong i-import Oo. na maibenta sa Pilipinas? Madali kasi yun eh. Kasi yung Madali ang lalo na agriculture, napakahirap na niyan. Kaya nga, dapat naproproteksyonan natin yung talagang mga nagsisikap. Yun ang ating workout eh. Hindi naman masama mag-import. Kaya lang, walang Cebu. 24% ng ating labor sector nakaasa sa agriculture. Kung times 5 mo per family, kalahati ng ating populasyon nakaasa sa agriculture. Yan ang Tama. papatayin mo. Tama. 24% na labor force. Nasa agriculture. Oo. I-multiply mo yan ng mga times 5 for a family of 5. Nasa 55 to 56 million people yung involved na yan, na population natin, na umaasa sa agrikultura. Kaya Yan ang marami papatayin mahirap mo. dito. Oo, papatay. Dahil ang agriculture hindi naman sila ma-accommodate ng mga importers. Hindi, wala yun. Hindi mangyayari yun. How do we stop smuggling, Danny? Meron ba kayong mga measures to proposed measures na pwedeng Kailangan lang talaga yung vigilance, yung monitoring. Kasi talagang magagaling talaga yung mga smuggler. Kung nila yan, art nila yan. may nahuli na bang smuggler? May na-demanda na ba? Nakasuhan? Meron na daw. At Hindi ko alam namin kung may nabalitaan nakulong yun. na. Ano daw? Hindi ko alam kung may Sino yan? nakulong na. Sobrang galing hindi mahuli. Pero 13 billion pesos worth of shabu nahuhuli natin. Yang manok, hindi natin mahuli yung mga Hindi na smugglers. 13 billion yun, Nay. 9 billion na lang. Saan napunta yung 4? We sympathize with the Secretary Kiko. Si Kiko, No. magaling eh. Kaya lang, with this, kaya ikot siya kayo kung gagawin niya dyan. Masakit sa kanya yan. I can, if I'm in his shoes, at kung kilala natin siya, Okay. nasa siya negosyante siya at alam niya mangyayari. Okay. Maraming salamat, Danny, ha? Oo, Thank you very much. Huwag kang madadala. Panakana ka. Marami pa rin tayo. Tsaka, Anytime. mag-usap ulit kayo ni na Atty. Insyong, lahat ng mga Oo. nais maging maayos ang ating Member namin siya. agricultural Member production. Mali naman kayo. Ba't gusto nyo maayos ang ating agriculture? Samantalang ang dali-dali mag-smuggle. Mag-import. Oo. Pero one last question, Danny. I mean, ako naman, a firm believer. Kung panlaban sa mga imports talaga is, if we're going to produce something, but hindi i-produce na natin all the way. If we're going to do coffee o cacao, gawa tayo ng chocolate candies, tsaka ng yung may all the way. Agro-industrial. Agro-industrial. Ano ba ang balakid dyan? Number one is credit access. Yeah. Yung mga farmers natin, producers natin, nakaasa sa traders yan, sa puhunan. Kasi hindi maka-access sa mga bangko, sa formal finance. Yan ang number Bangko, one. isa pa yan. If you give them puhunan,
yung makakalaban dyan kasi kailangan mo ng puhunan. Yung mga magsasaka, for example, onions. Ang onions ay hektarya, 250, 300,000 per hektar ang puhunan. Sa kukuha magsasaka ng ganun. So, aasa yan sa mga... once you rely on the traders, kontrolado ka na ng traders. Kaya nga napaka-importante in many sectors, halimbawa coconut industry dati, meron silang UCPB. Oo. Nagagamit yan, na-workout. At concentrated, Sa coconut. UCPB sa Oo. coconut. Tapos yung mga iba, may mga talagang... May land bank concentrated naman sa... Saan? Real Oo, estate? Hindi. Tapos, yung mga iba, halimbawa, yan, sina Dani, sina Torninchong, etc. Alam nila yung nangyayari intersectors eh. Bakit hindi sila ang pwedeng gamitin? Halimbawa, land bank. Dani, alam niyo sektor ninyo, Alsamba, pwede natin Tulungan i-concentrate, tayo, oo. i-concentrate ito, bibigyan natin ng financing. Ba't di kayo kinakausap? Meron kasing Central Bank Manual of Procedure on the Credit Risk Management System na dapat sundin ng isang bangko. Pag hindi nila sinunod yun, tatanggalan sila ng lisensya ng Central Bank. So in that process, hahanapan nila ng collateral, ng business plan, feasibility study, kung ano-anong papeles, para makakomply sila sa Credit Risk Management System ng Central Bank. Since nasa under sila Central Bank, pag hindi nila gawa yun, kaya yung mga farmers, hindi maka-access. Wala silang capacity na gumawa ng feasibility study. If you have 1 hectare, 2 hectare, yes. Oo, ano hirap gagawin mo? Hindi. Pero ano yan eh. Pwede nga halimbawa, the chamber itself can be the partner of the banks or the central bank para ma-simplify yung sistema para sa financing for agricultural products. Ganun yan eh. We are trying to do that. For example, Philippine Guarantee Corporation, hawak-hawak nila yung Agricultural Guarantee Loan Fund. Yes, Lahat ng hindi nakaka-comply sa agri-agral or nagmumulta, pumupunta sa kanila. Ang capacity ng Philippine Guarantee Corporation to guarantee agricultural credit is about 32 to 35 billion already. Nasa 2 billion pa lang ang kanilang ginagarantee. Karamihan ng ginagarantee ng Philippine Guarantee Corporation nasa housing. Yung mga mayayaman sa BGC at sa Makati, mga condominium, yan ang ginagaranti nila, pero wala sa farmer. Aray ko naman, Dani. Hindi, Ikaw naman. Diyan nga nagkakatalo. Kasi yung halimbawa, yung Phil guarantee na yan, naka-attach sa Department of Trade and Industry. Hindi sa agriculture. Finance, boss. Finance. Hindi, Dani. Ang hindi gagalaw ang finance kung hindi tatrabahuin ng DTI at this point. Oo. Yan ang mga workout. Yan ang sinasabi. Yan ang palagi natin pinagsasabi. Hindi po pwede yung mga ganitong workout na hindi man lang nakatutok dyan sa pinakamalaking sektor na kung saan nandoon ang ating populasyon. Agriculture. 96% ng guarantee ng Philippine Guarantee Corporation sa real estate. Karamihan dyan, yung lahat ng condominium na malalaking mga developer. Guaranteed lahat yan. Yung mayayaman na bumibili ng condominium. Pero sa farmer, tumingin ka, wala silang ang gobyerno, ginagaranti mayayaman, ayaw i-garanti mahihirap. Ayan. Kailangan malaman yan. Tapos, may nagkako-comment dito, para daw mahuhuli ang mga smuggler. Ang priority si Kibuloy. Kailangan mahuli muna si Kibuloy bago hulihin niya. Smugglers. Ayan. Priority. Thank you, Danny, ha? Thank you. Huwag ka madadala, tatawagan ka namin. Anytime. Dahil nakarami natin Jonathan. problema rito sa agriculture. Joel, salamat po. Thank you. Yan po ang presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Okay din si maging- Mr. Danilo Fausto. Okay din maging co-host to si Danny. Alam niya, Maganda alam ka niya niya sinasabi niya. komentaryo. Agriculture. Nagkaroon po kasi ng executive order. Yung mga sip-sip dyan sa Kongreso, napakagaling daw nitong administrative order na to. At ito daw po ang hinihintay nating lunas. Naks. Sa ating mga problema sa pagkain. By the way, pare, kinakabahan na naman sila sa April inflation rate. Yan ang bali-balita po sa banking sector. Dahil walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ngayong El Nino. At hindi lamang bigas, pare. Pati isda. Okay? Hindi ko maintindihan kung bakit yung isda. Apektado ba yun ng init? Yes. Pag mainit ang dagat siguro. No? Hindi hirapan din. Nagkakaroon ng fiscal. Oo. Persistent daw po yung El Nino, ilang areas nasa Pilipinas ang danger.
Okay? Pero mabuti na lamang merong mga ilang lugar nakakakita-kita ng low pressure area. Mukhang uulan doon. Kaya mga parte ng Mindanao, Kumukulimlim. Okay. mukhang uulan, may low pressure area Maghanda kayo. Baka bigla naman kayo. Baha naman. Baha naman. Ah, naman, oo. Parang yun nangyari sa Emirates, Sa Dubai. sa Dubai. Pero alam mo, nabasa ko doon hindi talaga yung, wag daw masyadong sisihin yung, in fact, wag daw sisihin ng cloud seeding. Talagang climate change daw talaga. Nangyari Kasi ang daw. cloud seeding cannot happen, yung at will, yung basta siseed ka ng chemical sa clouds, uulan na. It doesn't happen just that way. Talagang nadali. Sobrang lakas daw ng ulan. Oo. At tapos sa nagkataon lang, puro asfalto at semento na yung, at saka- Walang lalabasan. Walang nilabasan yung Hindi, tubig. yung kanilang drainage system, Oo. hindi Angkop. angkop doon sa ganyang hindi naman kalaki- kasi sila sanay sa ganun hindi sa ganyang kalaking buhos ng ulan. May mga areas po 43 degrees ang tingin. Sa, Quezon City, halimbawa, ang La Union, ang Cagayan, Grabe. Bali, sa Sangli, sa Cavite, Tanawan, Batangas, Mindoro, Iloilo City. yan yung mga saksakan ng init. Mahigit By the way, 43 degrees. mabanggit ko lang, gaya kahapon saksakan ng init. Lumabas ako, I was driving around, may mga tao, mga bata, nasa kalye, obviously, init na init sila, nakaganyan yung kamay nila, nasisilaw sila. Alam nyo po, padaliin nyo po, labas kayo nakapayong o nakasombrero. Kasi Tama. talagang sapul na sapul, masama Init, talagang sobrang init. yung bumbunan ay may initan ng ganyan. Sobra, grabe. Okay. 9:31 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si mga pa? Conrad Banal. April 22, 2024. Magandang umaga po. Nangangako po ang DTI. Lalabas na lang ang SRP. Nako. Manginig na kayo. Tapos ang DOTR naman daw, naghihintay lang ng approval daw ng NEDA sa Swiss Challenge ng Bohol Airport. Naks. Marami raw silang plano. 15 projects daw ng PPP. Isasubmit sa NEDA up for approval. Ang daming plano. Daming threats na gagawin nila. Yan ang po DTI sabi ni at yan. PPP Center. Ano ba nangyari sa mga flagship projects? Yun ang gusto namin mai-report hindi itong mga plano Hirap ng plano. Eto, Comelec, may plano rin, pare. Gusto mo marinig ko anong plano? Huwag kang ganyan. May plano rin Learn to live in peace with China. Yan ang sinasabi ni Yan. Ni Hindi plano. ni Bobby, oo. Yan ang sinabi ni China. ating Secretary of State of the US, Henry Kissinger. Sabi po ng Comelec, babawasan daw nila ang mga party list na pwedeng tumakbo sa isang taon. 2025. Okay. Paano mo babawasan? Ito, parin Jonat, very interesting daw. Gusto daw po nila sana ang mga party list ay totoong representante ng marginalized sector of Siguro, a society. bit of history lang tayo And ng konti. disadvantage. The concept of the party list in itself is a noble endeavor, idea. of course. Diba? Bibigyan mo ng boses ang mga marginalized And na disadvantaged sector. na mga sektor ng lipunan, di ba? So, Hindi maganda ka- simula niyan. bakit- mga bakit PWD, mga jeepney driver. Bakit mga nagkadaloko-loko? artista. Okay, ano ba nangyari ba talaga? May Supreme Court ruling Yes. na sinabi kahit sino pwede. As long as you In effect. are an advocate. Advokasya. So wala yung mga marginalized. Nagkaroon- Kasi kung marginalized, dapat may definition. Ang COMELEC, sino-sino yung mga sector na yan? Dapat magkaroon ng ganon. Hindi naman ginawa ng COMELEC yun. Okay? PWD, whatever. Security guard.
Ayan. Urban poor. Urban poor. Oo. Marginalized ba yung yung tawag nito yung Provinciano. hindi yung Shelane, ano to yung LPGMA. LPG. LPG. Marginalized ba yan? Yung Bawat congressman may party list eh. provinciano, mga ganun. Lahat ng congressman may party list eh. Paano gagawin ng COMELEC to, parang Jonathan? Na ililimit daw na nila paano yung kandidato sa totoong mga marginalized. Strategiya. Paano kaya yan? We'll wait. Hindi, masusi nilang Gagawin daw nila, Paaralan, ihigpitan nila ang accreditation. Ang balita po dyan, nabibili ang accreditation na yan eh. Yan ang Balita lang yun. Hindi naman namin sinasabing. Marami na raw pong na-dismiss na petition magparehistro. Mahigit 200 na raw na aplikante. 130 ron tinanggal na nila. Kasi yung party list, ginagawang yan eh. Wawa naman si Junior. Wala pang hanap buhay eh. O sige, tayo tayong party list. Siya yung tatakbo doon. Ang party list po kailangan accredited na COMELEC. Bago ka tumakbo ang party list. So, ang susi dyan, yung COMELEC accreditation. Diyan po nagkakatalo. So, ayon kay COMELEC Chair, George Garcia, gagawin nila stricto na yan. yung accreditation. Promise. Promise yun. Okay. Anong okay? Hindi. Parang di ka stricto. naniniwala. So, ibig sabihin talagang masusi nilang Hihimayin niya. Hihimayin nila yan. Lumapit ka ron na... Fine tooth Oo. comb. Kami mga subdivision homeowners association party list kami. Ibig sabihin ba yan, hindi na pwede yung Na namin yan. Oh. sectoral party list? Ewan ko lang. Ano ba mga disadvantaged groups? Indigenous people. Okay. Ano yan? Ang kinakatakot ko dyan, bro, baka sa masusing pagtitingin ng mga party list, ay... Magmahal. well, that's one. Magmahal ang Kung sino ang kaaway nitong baka yun ang tanggal ka. Tanggal ka. Yung mga arbitrary ang pagtatanggal. Oo, yan lang ang nakakatakot dyan. Makakatakot ba? Ano maging mas mahal? Ba't ang magiging mas mahal? Yung fee? Stricto na nan-announce eh. Kumbaga, pare, stricto na kami ngayon eh. Hindi na pwede yung mga ganyan-ganyan lang ang konsiderasyon. Di ba? Mas malaki ang mga konsiderasyon ngayon dahil stricto na kami. Okay, babantayan ho natin yan kasi matagal na naming sinisitay ang party list. Parang nababoy. Hindi naman parang. Nababoy na nga. Nababoy na nga. Okay, kung sino-sino hindi na lang mga misis eh. Di ba? Pati barkada, binibigyan na ng party list eh. A bit of backgrounder, kung Jonathan, historically, sa ibang bansa, ang party list concept, ito ba yung nagagawa sa Africa? Party list kasi is attached to the parliamentary system. Okay. Kasi ang idea dyan is you are giving a chance to yung marginalized and underrepresented sectors. Ngayon, these are, in the case of parliamentary systems, these are attached to political parties. Okay. So they did not these guys they belong to that party. They need not apply. They need not run in a particular district or a particular constituency because based on the percentage na kukuha ng party na yon, then the party can nominate academics or labor etc. Para naman magkaroon ng yung legislation ng konting hugis. Mayroon talagang hindi lang politika kundi nalala ko yun nga sa England originally yung labor nanganak ng
typesetter machinists, No, o nga, mga ganon. ganyan-ganyan, di ba? Si Neil Nagiging Kinnock. specific. Naging party leader ng Labour. si Neil Shipbuilder, Kinnock. Neil Kinnock. Then sa Germany, the German system is the most appropriate for this particular party. Okay. Kasi, halimbawa, yung Social Democrats, Oo. they get certain percentage of the votes. So, yun, nanalo yung kanilang mga constituents doon in that districts. And then, as a result of your getting that percentage of the vote, you are allocated X number of that you can Seats already in the parliament. In the parliament. Usually mga Now, blue collar. Dito, hindi naman tayo sa atin, parliamentary. Hindi naman tayo parliamentary kasi. So, ano yan? Halabira. Bahala kayo kung gusto nyo tumakbo. Up to Kailangan 20%. kontrolin talaga ng COMELEC. Up to 20% under the Constitution kasi 1987 Constitution, the party list groups are allocated 20% of the total membership of the House should be party list. Ang matindi rito, party list, ang titindi pa ng mga posisyon sa Kongreso. Kaya accreditation ang importante rito. Ang lupit nun, party list ka, pero very powerful ka sa Kongreso. Because you have No? Anong dala mong political capital? Bakit ganun ka-powerful ang posisyon mo sa Kongreso? because the party list groups now is a substantial has a substantial say in Congress kasi 20% eh. 20% malaki-laki yun. Ang laki yan. Pero andun na ako, Jonathan. I'm already there. Yan, andun na ako. Para i-appoint mo ang isang party list representative, bakit hawak niya ba yung ibang mga party list? Yes. Yun ang assumption. Yun ang assumption. Kasi kung partido po i-appoint mo dyan, it is understood na yung in-appoint mo galing do sa partido na yon, a major political party, may blessing ng buong party niya. Okay. Kaya, suportado siya ng party niya. Therefore, pag in-appoint mo siya, buong party niya kasama niya. Sa party list po, nag-iisa lang yun. Ibig mo sabihin, hawak niya yung mga ibang party list. That is Influential siya. That is the that assumption. is the assumption. Oo. Which is not the case. And how did he or she gain that much Ngayon po, influence, hold? kailangan talaga nating reform. Magaling siya kumanta? Talagang kailangan ng Accreditation. reform. It Panayang- starts with the accreditation With accreditation. by the COMELEC. Sabi ni Secretary ni Garcia, we have already dismissed 130 petitions for registration out of more or less 200. Ano yung applicants. basis ng dismissal? Hindi niya sinabi. Baka kung sino lang yung paborito nyo, yun ang Ayan, ma-approve eh. nakakatakot. Yun ang nakakatakot dyan eh. Kung sino yung magaling maglakad, halimbawa, Paano maglakad? may konsiderasyon. Bakit may consideration? magaling. Saan niya nakuha? Documentation. Documentation. Oh, tsaka argument. Maganda ang kanilang presentation. Mga ganon. So, Those are really mga... sa amin, ouch hindi terms. balita yung 130 na na-disapprove nyo. Sabihin nyo sa amin, anong virtues ng mga na-approve? Sino? Karapat dapat ba silang ma-approve? Ang transparent. dapat Limiting the number of party list sa eleksyon. Hindi po yung end all and be all. Pronouncement Hindi yun. na nilimit. Quality nung party list No, accredited. ang aming hinahanap. Okay. ACCIS. Ano ba yan? Number one yun. Number one. Well, anyway. Ito po, mukha importante ito eh. Okay. Umaangal ang Globe Telecom. Oh. Bakit daw pa magtatayo sila ng mga tower sa mga kondo, sa halimbawa, sinisingil sila ng mga developer. Ayaw nila yan. Kailangan daw po ng government policy na tanggalin na yung mga ganyan. Pag gagawa sila ng tower sa mga building, sinisingil pa sila ng building owners. Yan. Unnecessary daw po yung fees. Tama ba yun? Parang yan nag-rental ka. You are using the facility. Kasi daw po, dapat yan. Tower infrastructure, outright, rental nga yan di ba? Yung mga building. No. Hindi Laote. kasi sila daw, utility na sila. Yung tubig, talaga mag-i-install ng
pipes. Di ba? Yung kuryente talaga mag-i-install ng wires. Bakit daw yung telco, necessary infrastructure yan? Bakit sinisingil pa? Naniningil din yung power at saka water. Sa totoo lang. Meron din. Naniningil din yun. Pag po kasi, yung power, pag naglagay ka ng special na transformer, halimbawa, sa iyong building, sisingilin ka rin. Sisingilin ka. Hindi, okay. Hindi, let's pursue that argument. So, ito, utilities na yan. Tubig, power, telco. The service na gagawin nila, magkakaroon tong komunidad, tong sector na to. Maniningil naman yan at babayaran mo. Why the added, yung entry fee, yung entrance fee? Na-istorbo yung building. Hindi naman nakalagay. Na-istorbo yung building. Hindi naman- Inoccupy mo yung space na para sa What sabihin ng telco, kung ayaw mo, sige, lilipat kami ron, pero sorry, wala kayong coverage dyan. Ay, di. Yari ka. Yun na Kasi, there is a tower policy right now. Okay. In other words, you don't have to put it in any kind of building. You are supposed to be using all the towers in the world. Ngayon, if you are going to use Hindi lang sarili mo. Hindi lang sarili mo. Mayroon na talagang common tower policy ngayon eh. May common. Ngayon, kung ginamit mo yung building na yun, necessarily magbayad ka. Ayaw nila kasi daw, parang ano na rin sila, necessary disturbance. Ang problema ko kasi doon, may special kayo na space na kailangan eh. Yung mga connection sa tubig, i-connect lang yan. Di ba? May kontador lang. Tapos na. May ini-istorbo ba kayo? Dito sa mga tower, meron kayo ini-istorbo. Alimbawa, private lot. Inuya mo ng tower. Magbayad Hindi mo Kaya babayaran yun? pinag-uusapan natin tower, hindi yung linya lang. At, No, tower. Tower talaga. Halimbawa, hindi yung naman malalaking lahat tower. ng buildings, pwedeng maglagay ka ng tower eh. No, hindi. Halimbawa, ito, naglagay ka ng tower dito sa isang building to nakikita natin na yan. Kailan kausapin mo yung may-ari ng May-ari niyan, syempre. Hindi. Nag-file na nga ng bill si Albay, Congressman Joey Salceda. Ipagbabawal niya raw yan. Pag singil-singil sa telco ng mga ganyan. Ayos, Joey, Galing Na-anticipate niya yung pangangailangan ng Globe. At smart. PLDT, Ang problema dito, so, sana may Good job, Yoli Crisanto. Sana may kapalit yun eh. Okay. Ano kapalit to? Wala nang singil Okay. sa tower. Oo. Meron bang correspondent na bawas sa singil sa consumers? Di ba makakatipid kayo eh. Hindi na kayo magbabayad sa rental ng space for the tower. Ano ngayon ang counterpart mo? What is in it for us? Iba, Building. For iba, the ho, consumers. iba hong komputasyon yan. What we will do, we will initiate some corporate social responsibility projects in the area, in the community, Corporate para kayo may Yeah. makuha. Ito Masakit ulo ko dyan pag nakapanggit yung corporate. Yung inilagay mo na tower sa building na yan, that Okay. will not only serve the residents of that building. Hindi. It will serve the entire community. Kikita ka dun. Kikita ka dun. The entire community. Anong kapalit nun na libre ka dyan? Ano yan? Sige nga, naglibre ka. Tandaan nyo po, sabi ng World Bank, tayo ang pinakamahal na internet. Tayo ang Bagal. mabagal na internet. Notwithstanding ukla. Tayo ang limited ang reach Reach. ng internet. Okay? Tapos ganito yung mga angal nila, gumagastos daw sila. Sa ibang bayan, wala naman daw bayad yun. Doon sa ibang bayan, napakaganda na service. Gandahan nyo ang serbisyo nyo, Hindi aangal yung mga tao. hindi na kailangan magbayad. Kasi ganyan daw sa Singapore tsaka sa Hong Kong. Alam nyo ano internet speed sa Singapore? Mahigit 200 Mbps. Mbps. Dito malaki rin 300. naman Ha? Dito okay rin naman, 25. Ano? So, swerte mo noon. Tsaka bayad ka ng mahal pag meron kang 25. Akala mo. Hindi po libre yan. Ang internet dito sa atin, mahal. Kaya yung mga meron silang tawag nito, yung Booster? BPO,
gumagawa na sariling, bumibili ng mahal na linya yan. Dedicated lines. Yun, Yan, dedicated, dedicated lines. lines. Okay. Kaya sinasabi nila, paano kami magkukumpit kung wala kami dedicated lines? Kung may dedicated lines ka naman, ang mahal na singil mo. So, yung labor, yung kanilang ginagamit na linya, mahal. Gagawin nila, magtitipid sila sa labor. Bababaan nila yung sahod. Although comparatively, mataas-taas na rin ang sahod ng mga nasa BPO dito sa atin. Pero they could get more, sana. Kung makakatipid dun sa mga ibang costs like lines, telecoms lines. Earth Day pa lang ngayon. Earth Day. Earth Day today is April April 22 is Earth Day. Okay. Ano ba ang dapat gawin? Plant more trees. Hindi, ang dapat gawin dyan, suportahan ng DENR na gusto na nilang tanggalin yung agreement Sa sa Masungi. Masungi. Nag-World War sila ngayon. Uli na naman, World War? World War. World War? Secretary- Nag-aaway? Oo. Dahil sa NR, nag-submit daw ang Masungi Georeserve Foundation, binibuild daw sila. Na 1 billion. Oo, for alleged failure to deliver lands in the government's own territory. Yeah. Talagang yung laban nila talaga, hindi ano. Hindi, kaya nga nag-escalate precisely because ang ayaw ni ang DNR hindi nakikipag-usap eh. They are not even sitting down with these guys. Hindi. Yun ang problema dyan. They've been doing their work as a partner of DNR under their agreement. Illegal daw sila kasi gusto nila perpetuity eh. Hindi, sinabi na yun. That particular issue is not an issue. If they want to have it 25 years, okay yan. This is the regular thing. Hindi naman yun ang issue. The issue is, have you been doing your work? Have you been doing Talaga the things to. that you've been working on? Ba't gusto mong gawin pa yung trabaho? Trabaho ng DNR. Wag na. Okay. Okay. Hanggang bukas po dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Baral. Ngayon, Ayun na. huwag kayo alis! Susunod na! Init na init. Ito, Tinanggal ang Ronda Pilipinas. Kasama ang award-winning broadcast journalist at prinsipe Prinsipe. May titulo namin. ng bangos sa sardinas, May titulo ka na, sir. si Dennis Antenor Jr. Carambola, carambola, tuwing umaga. Hanggang sa muli, tayo'y magbalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.